Simula ngayon, maaari nang pumila at magsakay ng pasahero ang mga ordinaryong taxi sa Terminal 2 at 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Pero tuwing peak hours lamang po yan. O mga oras na mga pasahero pinayagan ang mga regular taxi. Mula sa NAIA sa Pasay, nakatutok live si Cesar Apolenario. San? Well, ngayong araw ang simula ng pagkapapasok ng mga white taxi o ordinary taxi dito sa Terminal 2 and 3. Dahil sa matagal na panahon ay yellow metered taxi lang at coupon taxi ang pinapayagan na pumikap ng pasahero sa Terminal 2 and 3 sa arrival area. Pero kahit pinapayagan na ang mga white taxi o regular taxi na pumasok sa arrival area, nakumel, pila-pila pa rin ang mga pasahero dahil nga peak hours ngayong oras na ito. Kaisa-isang ordinaryong puting taxi ni Mang Dani na inabutan namin sa NAIA Terminal 2 kaninang hapon. Unang araw ito ng pagpayag ng Manila International Airport Authority o MIA na pumila at makakuha ng pasahero sa Terminal 2 and 3 ang mga ordinaryong taxi. Ang mas marami pa rin mga yellow metered taxi na talagang pinipilahan ng mga pasahero kahit mas mahal maningil. Dito natatagalan kasi inuubos mo na rin yung dilaw bago makasakay. Kaya lang, parang dumadami na naman yung yellow taxi. Kaya nga, wala nga kaubusan eh. So standby ka ng matagal. Tambal matagal, o. Antay na lang. Mas mura kung tutuusin ang mga regular taxi. 30 pesos lang ang flag down rate. Kumpara yan sa 70 pesos flag down rate ng mga yellow metered taxi na nasa 4 pesos sa kada 300 meters ang singil. Pinakamahal naman ang coupon taxi na fixed rate ang presyuhan depende sa destinasyon. Pero ang ilang pasaherong nakausap namin, mas gusto pa rin ang yellow metered taxi at coupon taxi. Ito, sa yellow. Sa yellow, bakit mas pinipili mo? Feeling ko mas safe. Safe ako dahil pwede kang magsumbong o sakasakali. Sa metered at coupon taxi lang din may sistema sakali magkaroon ng aberya o may naiwang gamit. Yung advantage naman ng TICD accredited, medyo mahal nga ng konti kasi point to point ang mga yan. The moment na nireport mo yung taxi, pero matitrace namin kagad kasi may database kami doon. Pag hinatid yung pasahero sa destination niya, hindi siya pwedeng pumikap ng pasahero sa labas. Ngayon, kung sakali man yung pasahero, nalaman niya at alam niya na doon niya naiwan sa unit namin, babalik lang siya ng airport, makikita ng pasahero na andun yung gamit niya. Sabi ng MIA, hindi sapat ang accredited taxi sa airport kaya pinayagan na ang pagpasok ng ordinary taxi. The major issue sa terminal, sa mga terminals ng NAIA, especially Terminal 2 and 3, is the lack of transportation to bring the passenger out of the terminals. Yung po bang pagpasok ng white taxi, malaking ba sa inyo? Bali, hindi naman po gaano nakaka-apekto sa amin. Pero kasi kaya lang naman po dumadami yung pasahero kasi hindi na kaagad nakakabalik sa traffic. Tuwing peak hours lang pinapayagan ng mga regular taxi na pumasok sa NAIA para kumuha ng pasahero. Sa window hours, sa Terminal 2 and 3 lang pwedeng pumasok. Alam mo, Mel, yung sinasabi kong pila kanina, siguro mga 30 meters ang haba nito. At yung mga pasahero na narito ngayon, sabi nila mahigit isang oras na sila naghihintay. Pero kung makikita mo sa aking kanan, may mga nakapilang taxi naman. Pero ito, pag alis nitong mga to, wala na naman. Paisa-isa lang kasi yung dating, Mel, at ang sinasabi ng mga taxi driver ay talagang traffic mula dyan sa may EDSA papunta rito sa mga terminal like 2 and 3 dito sa NAIA. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolenario.